Naibalik na ang halos lahat ng linya ng komunikasyon sa mga lugar na tinamaan ng magnitude 7.4 na lindol sa Mindanao. Samantala, patuloy din kinukumpuni ang mga naapektuhang planta at linya ng kuryente. May report si Harley Valbuena ng PTV. Apektado rin ng magnitude 7.4 na lindol ang linya ng komunikasyon sa ilang lugar sa Mindanao. Ayon sa Department of Information and Communications Technology, kasunod ng lindol ay bahagyang naantala ang internet service at cellular signal sa iba't ibang lugar sa Davao Region. Pero sa ngayon, ay halos naibalik na sa 100% ang lahat ng linya ng komunikasyon sa mga apektadong lugar. Naka-full alert ang lahat ng DICT regional teams at patuloy itong nakikipag-ugnayan sa mga telco at mga LGU para mapanatiling bukas ang mga linya ng komunikasyon. Samantala, tatlong planta ng kuryente naman ang pansamantalang nag-shutdown kasunod ng lindol. Sa report ng Task Force on Energy Resiliency, pansamantalang nag-offline ang Malita Coal Plant, Agus 1 Hydroelectric Power Plant at Pulangi 4 Unit 1 dahil sa auto-tripping o otomatikong pag-shutdown kapag may sakuna tulad ng lindol. It's more of a protective measure, but also we have to make sure that it is safe to go in na bago tayo mag-ayos kasi kailangan muna mag-inspection sila lahat-lahat. Sa ngayon ay restored o naibalik na sa normal na operasyon ang mga planta. Nakapagtala rin ng partial power interruption ang Davao Oriental Electric Cooperative o DORECO. Naapektuhan din ang tatlong power transmission lines na nagsusupply ng kuryente sa Davao City, Davao del Norte at Davao de Oro, pero naisaayos na rin ang mga ito. Sinisikap ng DOE na kaagad maibalik ang normal na power supply sa mga apektadong lugar. We will work as fast as we could so the rest of the help that comes into Davao Oriental or the affected areas can come in flawlessly, no? Kasi pag walang electricity, the rest of the services of the national government cannot function. Para sa Integrated State Media, Harley Valbuena ng PTV.